Purihin ang kanyang pangalan. Ipayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiyawit kayo sa Panginoon. Alleluia! Magsiyawit sa Panginoon, sa Panginoon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Today is Good Shepherd Sunday, also World Day of Prayer for Vocations. We implore the Lord to send shepherd of souls who can lead us to Him, who like Him can give themselves for the good of the flock. Let us pray for more vocations bound to serve God through the Church. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. We humbly say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaraan, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluknok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Let us bow our heads and let us pray. Almighty, ever-living God, lead us to a share in the joys of heaven, so that the humble flock may reach where the brave shepherd
has gone before. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, after curing a cripple, Peter and John proclaimed before the leaders of Israel that their power comes from Jesus, who was crucified but was raised from the dead. A reading from the Acts of the Apostles. Peter, filled with the Holy Spirit, said, "Leaders of the people and elders, if we are being examined today about a good deed done to a cripple, namely, by what means he was saved, then all of you and all the people of Israel should know that it was in the name of Jesus Christ, the Nazarene, whom you crucified, whom God raised from the dead. In his name, this man stands before you, healed. He is the stone rejected by you, the builders, which has become the cornerstone. There is no salvation through anyone else, nor is there any other name under heaven given to the human race by which we are to be saved." The word of the Lord. Thanks be to God. The stone rejected by the builders has become the cornerstone. The stone rejected by the builders has become the cornerstone. Give thanks to the Lord, for he is good, for his mercy endures forever. It is better to take refuge in the Lord than trust in man. It is better to take refuge in the Lord than to trust in princes. The stone rejected by the builders has become the cornerstone. I will give thanks to you, for you have answered me and have been my Savior. The stone which the builders rejected has become the cornerstone. By the Lord has this been done. It is wonderful in our eyes. The stone rejected by the builders has become the cornerstone. Blessed is he who comes in the name of the Lord. We bless you from the house of the Lord. I will give thanks to you, for you have answered me and have been my Savior. Give thanks to the Lord, for he is good, for his kindness endures forever. The stone rejected by the builders has become the cornerstone. On the second reading, John invites us to marvel at the grace of God, who now calls us his children in his Son Jesus, who offered his life for all of us. A reading from the first letter of Saint John. Beloved, see what love the Father has bestowed on us, that we may be called the children of God. Yet, so we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Beloved, we are God's children now. What we shall be has not yet been revealed. We do know that when it's revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. The word of the Lord. Thanks be to God.
The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said, I am the good shepherd. A good shepherd lays down his life for the sheep. A hired man who is not a shepherd and whose sheep are not his own sees a wolf coming and leaves the sheep and runs away. And the wolf catches and scatters them. This is because he works for pay and has no concern for the sheep. I am the good shepherd, and I know mine, and mine know me. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I will lay down my life for the sheep. I have other sheep that do not belong to this fold. These also I must lead, and they will hear my voice, and there will be one flock, one shepherd. This is why the Father loves me, because I lay down my life in order to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down on my own. I have power to lay it down and power to take it up again. This command I have received from the Father. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ano na po bang mga parangal o pagkilala ang ibinigay sa inyo? Ano sa mga parangal o pagkilalang ito ang pinakamahalaga para sa inyo? Yun bang kahit anong mangyari, panghahawakan ninyo, sapagkat alam ninyo na ang parangal, ang pagkilalang ito sa inyo ay totoo. Simula pa sa pagkabata, naka-receive na tayo ng iba't ibang mga parangal o pagkilala. Nagsimula yan sa ating mga magulang. Na minsan o kadalasang nasabihan tayong, very good anak. Ang cute-cute naman ng anak ko. Ang galing-galing naman ng anak. Ang bait-bait naman ng anak ko. May kasunod pang manas sa tatay, manas sa nanay. Nandyan din ang mga pagkilala o pagpaparangal na natanggap natin sa eskwelahan, sa mga pinagtatrabahuhan, o sa lipunang ating ginagalawan. Ikaw ay naging best ganito, best ganon. Natatanging ganito, natatanging ganon. May medalya, may plaque, may certificate of appreciation. Nakaka-inspire ang lahat ng iyon. Pero papaano kung suddenly, makatanggap tayo ng rejection? Sapagkat let's face it, hindi naman sa lahat ng pagkakataon okay tayo. At hindi para sa lahat ng tao, magaling tayo, cute tayo, mabait tayo. Pwedeng may rejection. And so, ano ang magiging reaction natin pag ganon? Well, ganito. Sino silang dalawa? Silang dalawa ay dalawang contestants sa tatlong contestants sa It's Showtime dating search na especially for you. Hindi sila napili sapagkat ang pinili ni Michelle Day ay isang hunk lawyer from Cebu. So yung dalawang yan, basically, rejected sila. Pero tingnan nyo naman po yung posing nila, di ba? Ngiting panalo pa rin na may caption, ang mga hindi pinili. With laughing emoticon na parang gusto nilang sabihin, rejection? Okay lang yun. Hindi kasi sa lahat ng pagkakataon, ibig sabihin ng rejection, something is wrong with us. At hindi rin sa lahat ng pagkakataon, ibig sabihin ng rejection, something is wrong with the person rejecting us. Sometimes, it's just that you are not the right person for each other. Hindi lang talaga kayo ang tamang tao na itinadhana, ordained by God para sa isa't isa. Or, could be, they are not ready for you. In a sense na hindi pa nila nakikita ang mga magagandang katangian mo o nakikita man nila, hindi pa rin nila na-appreciate sa ngayon ito. Minsan, yun lang din ang ibig sabihin ng rejection. Parte ng buhay yun. Kaya nga mayroong wasabi ice cream. Lahat ba kayo kumakain ng wasabi ice cream? Hindi. Pero kaya may wasabi ice cream, mayroong mga taong gusto ng wasabi ice cream. Nakita po ninyo kung paanong i-handle ni Jesus ang rejection.
Yes, nalungkot siya. Naapektuhan siya minsan nang i-reject siya ng mga mismong kababayan niya. Pero, nagpatuloy pa rin siya sa mission niya. Hindi siya nagpakalugmok sa kalungkutan niya, sa disappointment niya. Kaya nga nang isugo niya ang mga alagad niya, ganun din ang sabi niya. Pumunta kayo sa iba't ibang tahanan. Kung hindi kayo tanggapin sa isang tahanan, edi umalis ka. Pumunta ka sa iba. Na para bang sinasabi ng Panginoon, hindi kayo talaga tatanggapin ng lahat ng tao na pupuntahan ninyo. Hindi ibig sabihin nun, something is wrong with you. Talagang ganon. Parte ng buhay ang rejection. Just move on. Tingnan po ninyo, nang nakapako na sa krus si Kristo, o di ba pwedeng sinabi niya, ang kikitid ng utak ninyo, titigas ninyo. Lahat naman sinabi ko na sa inyo, lahat naman ng milagro nakita na ninyo, ni-reject nyo pa rin ako? Pinako nyo pa rin ako? Ganun ba sabi ng Panginoon? Hindi. Ano sabi niya? Ama, forgive them, for they do not know what they are doing. Na para bang sinasabi niya, Father, forgive mo sila. They rejected me because they are not yet ready for me. Bottom line, when we are doing our best like Jesus, and when someone rejects us, nothing is wrong with us. Talagang ganun lang ang buhay. It's just that they are not for us or they are not yet ready for us. Hindi ko na po mabilang kung ilan na yung mga naranasan kong rejection. Totoo. Ayan, naka-video tayo. Mapapanood ito ng mga magulang ko. Pero no offense, hindi ko talaga naramdaman nung bata ako, na proud sa akin ng mga magulang ko. Sa school, elementary, high school, hindi ako paborito ng mga teachers ko. Kahit isang teacher ko. Dami nun, di ba? Kahit isa, hindi ako paborito. Tanggap naman natin yun eh. Hindi mawawala aminin. Talagang sa school, may favoritism. Okay lang yun. Alam natin yun. Kaya lang, at one point, magtatanong ka rin, ba't sila paborito? Hindi ako. Di ba? Nagka-crush din ako. Ligaw rin ako. Siguro nakalima. Hindi ako sinagot. Totoo. Meron pang di ako pinansin. Meron pang dinigahan ako eh. Pakiramdam ko yung mga kapatid, diring-diri sa akin na para bang lahat na lang sana ng lalaki manligaw sa'yo. Wag lang iya. Totoo. Parang ayaw niyong maniwala. Salamat. Thank you. Pero ganito kasi ako noon eh. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Sige kayo, bawas 10 points kayo sa langit. Yabang ninyo, pakitahan nga tayo ng picture ng bata kayo. Noong una sabi nyo, parang ayaw nyo makapaniwala. Nung makita nyo, sabi nyo, kaya pala. Tama na, off na. Nag-try out din ako sa volleyball, sa basketball lalo na. Iba kasi ang dating ng varsity, di ba? Varsity player yan. Hindi ako nakuha. May naging kaibigan din ako. Ginosting ako. Alam niyo yung ghosting? Yung suddenly nawala. Yung aling ko mang isipin, bali-balik ta rin ko man yung utak ko. Wala akong ginawang masama. Suddenly, hindi na nagda-text. Suddenly, hindi na ako inikibo. Tapos makikita mo, may ibang kaibigan, sakit doon. Totoo. Hindi ko gawa-gawa ito. At nung pari na rin ako, yung iimbitahin sa kanilang tahanan, yung ibang pari, hindi ako. Yung ririgaluhan, yung ibang pari, hindi ako. Yung gustong laging kasama yung ibang pari, hindi ako. Samantalang kasama ako, or at least alam nila na kasama ako sa kumbento. Totoo yun hindi ko po kayo binibiro. Hindi exaggerated to. Hindi exaggerated to. O ngayon, tatanungin ko kayo. Ngayon, hindi ka ba po pwedeng maging proud kung ikaw ay magulang ko? Kung ikaw ay isa sa teacher ko, hindi mo ba ako pwedeng maging paborito? Kung ikaw ang isa sa mga naging crush ko, at least hindi mo ako papansinin? Ito hindi. Hindi man ako magaling sa basketball at saka sa volleyball, hindi mo ako tatanggapin sa team kung liga-liga lang naman, sa bayan-bayan, sa baryo-baryo, hindi mo ako tatanggapin. Sabi nga nung isa, nakakilala ko, alam mo kahit di ka magaling, magsuot ka lang ng uniform, sikat na yung team. Kung ikaw ba yung kaibigan ko, iiwanan mo ako ng ganun lang, ghosting.
Hindi mo ba ako imbitahin sa iyong tahanan? Hindi mo ba ako gustong makasama kahit sa picture lang? Tamaan ako ng kidlat kung nagyayabang ako. Hindi. Gusto ko lang sabihin sa inyo, ilang beses ako na-reject. Rejection, parte ng buhay yon. Pero hindi ibig sabihin ilang beses kang i-reject ng tao, i-reject ka ng ginawa ng Diyos. So kahit ilang beses kang i-reject ng tao, mas maraming beses na sabihin mo, hindi ka nilikhang reject ng Diyos. Hindi pwedeng magkamali ang Diyos sa pagkalikha sa'yo. Never. Hindi. God wasn't like when He created you, ay, teka, nakaw, ba't gano'n ang mukha? Mali yan eh. Hindi dapat ganyan. Ba't iniwan nyo kasi sa oven yan? Hindi. Hindi gano'n ang Diyos. Wala tayong katulad sa mundong ito, ha? Wala. Walang nilikha ang Diyos na kamukhang kamukha mo bago Kanya likhain. Ngayong nabubuhay ka, walang kamukhang kamukha mo sa mundong ito. At kapag namatay tayo, wala siyang lilikhain na kamukhang kamukha natin. Narinig po natin sa ating ikalawang pagbasa ang parangal ng Diyos sa atin. Ang sabi ni St. John, we are children of God. Sa lahat ng parangal, ito ang dapat na pinaka-panghawakan nating parangal sapagkat ito ay parangal hindi ng tao kundi ng Diyos. At ang Diyos, hindi po pwedeng mambola, hindi po pwedeng manloko, hindi nang bola ang Diyos nang sabihin niya, sa buong daigdig, walang katulad si Job. Hindi nang bola ang Diyos nang gawin niyang hari si David. Hindi nang bola ang Diyos nang sabihin niya patungkol kay Jesus, ito ang pinakamamahal kong anak, lubos kong kinalulugdan. Hindi nang bola si Jesus nang sabihin niya, buti pa yung babaeng balo, naghulog ng 2 kusing, ng lahat sa kanya, doon sa kolekta. Hindi nang bola si Jesus nang sabihin niya patungkol sa kapitan na Romano, sa lahat ng mga Hudyo, wala pa akong nakitang singtibay ng pananampalataya niya. Hindi nang bola si Jesus nang sabihin niya, wala bang bumalik na gumaling, kundi ang Samaritanong ito, yung gumaling na 10 sa ketongin, isa lang ang pumunta, yung Samaritan. Hindi nang bobola ang Diyos. Kaya hindi nang bobola ang Diyos. Pag sinabi niyang tayo'y mga anak niya, at kung tayo'y mga anak niya, ibig sabihin lang din nun, tayo ay mahal niya. Tayo ay mahalaga. Kahit ilang beses pa tayong i-reject ng iba. Nakita niyo naman, nang maghiwalayan sina Catherine at Daniel Padilla, wala pang ilang buwan, dami nang umaali-aligid kay Catherine. Among them, Alden Richards, Jericho Rosales pa, haba ng hair niya, tipo. Kasi nga, iniwan man siya. O, hindi man binigay yung halaga na deserve niya. Hindi nawawala ang kanyang halaga. The value of a thing depends on how much a person is willing to pay for that thing. Kapag may binebenta ka halimbawa sapatos, sabihin mo, 1,000 yan. Hindi yan ang presyo niyan kung walang bibili ng 1,000 na ganyan. I mean, hindi 1,000 ang presyo niyan kung walang bibili ng sapatos na yan sa presyo ng 1,000. So pag sinabing, ay hindi naman 1,000 yan, o hindi ng presyo niyan. Tawad naman, o hindi ng presyo niyan. Sinabi sa Ebanghelyo kung anong presyo kaya tayong bilhin o tubusin ni Kristo bilang mabuting pastol. Buhay niya ang ibinibigay niya. Ganon tayo kahalaga. Kahit ilang beses pa tayong i-reject ng iba. Basta, we should not let others' opinion, ito man ay affirmation or rejection, to define us. Because we have been already defined by God. We are children of God. We are loved by God. We are saved by God. Yun yung parangal at pagkilala na ano man ang mangyari, tanggapin mo, paniwalaan mo. Kasi hindi yun po pwedeng magbago. Galing sa Diyos yun. Yun ay totoo at hindi po pwedeng magbago dahil hindi yun galing sa tao. Ni hindi ito dahil sa maganda na katangian o ginawa natin. Yung halaga natin, hindi nawawala yan. Dahil yan ay pagkilala at parangal na nanggaling sa Diyos lamang. At sinasabi sa atin ng aklat ng mga bilang, if God has blessed a thing, no one can curse that thing. Para bang anumang bagay, anumang tao na pinagpala ng Diyos, mahal ng Diyos, anak ng Diyos, tinubos ni Jesus, hindi po pwedeng sumpain ng kahit sin.
So hindi ka po pwedeng sumpain ng kahit sino, sabihin, pangit mo, nandiyan lang ang buhay mo. Kahit yung pinakamatindi pang kukulam ang sumumpa sa'yo, walang kapangyarihan yun. Sapagkat yun ay taliwas na taliwas sa pagkahilala na sinabi sa iyo ng Panginoon, anak kita, mahal kita. Maliban na lang kung sa atin manggagaling mismo yung sumpa. That is, kung hindi tayo maniniwalang mahal tayo ng Diyos, kung hindi tayo mabubuhay bilang mga anak ng Diyos, kung hindi tayo mabubuhay bilang mga tinubos ni Jesus. Ayun, para na tayong sinusumpa natin ang sarili natin pag ganon. Hindi na yon rejection. Sumpa na natin sa sarili natin. Matindi yun. Sa rejection, pwede ka pang maka-move on. Because rejection is just a redirection. Pero kapag sinumpa natin ang ating sarili, yun na ang katapusan natin. Kaya wag sana. Tandaan po natin, kinailangan pa rin bumangon ni Lazaro nang siya ay buhay ni Kristo. So bumangon tayo. Tulungan natin ang Diyos at tulungan tayo. Mahalaga ka, i-reject ka man ng iba. Dahil nag-iisa ka sa isang buhay, sa isang sitwasyon, sa isang pagkakataon, ikaw na rejected will become the cornerstone. Ito sana ang ipagdasal nating biyaya sa banal na pagdiriwang ngayon. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magdududa. ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgit ng Diyos sapagkat anak ang niya ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. ringgit ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo ko na makaahon mula sa mga nararamdaman kong rejection. Yung hindi ako mapahalagahan, hindi ko maramdaman na mahal ako, inaalala ko. Yung maramdaman ko pa rin minsan na parang pabigat na ako, abala ako. Tulungan mo ko, Panginoon, na hindi ibatay dito ang halaga ko. Tulungan mo ko na maniwala na marami pang mangyayaring maganda sa buhay ko. Tulungan mo kong makaramdam ng pagkapahalaga mula sa mga tamang tao, tamang sitwasyon sa buhay ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong Higit pa sa inaasahan mo. Dahil mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring mahirap, pero magiging maayos din ang lahat.
Jesus. mayroong magandang mangyayari sa Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, the The Father Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Offertory. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking alay sa iyo. Ibibigay, ialay, lahat ng yaman at buhay. Ihandog sa'yo, papuri sa ngalan mo, kahit na may kasalanan. Itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo, sana'y tanggapin ang alay ko. Ang aking dalangin, maging karapat-dapat sa iyong tingin. Itong pusong nananabig, na makapiling ka tuwing na ihandog sa'yo, papuri sa ngalan mo, kahit na may kasalanan. Itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo, sana'y tanggapin ang alay ko. Ako ay tumatawag sa'yo, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin ang alay ko. Ang alay ko.
sa altar mo, anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay, ngayon ay sisimlan. Ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Dalang pasasalamat ng puso kong tapat, hiling sa'yong masipag, biyaya sa lahat. Ngayon ay natitipon ang bala na pon, naghihintay, sumasamo ang nadayong tugon. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our the good good and the good of all His holy church. Grant, we pray, O Lord, that we may always find delight in these Paschal mysteries, so that the renewal constantly at work within us may be the cause of our unending joy through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, at all times to acclaim you, O Lord, but in this time above all to laud you yet more gloriously, when Christ our Passover has been sacrificed. Through him the children of light rise to eternal life, and the halls of the heavenly kingdom are thrown open to the faithful. For his death is a ransom from death, and in his rising the life of all has risen. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exalts in your praise, and even the heavenly powers with angelic hosts sing together an unending hymn of your glory as they acclaim. Holy, Holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. you are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me."
Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we We proclaim, proclaim your your death, death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Jesus, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Amin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng sama. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Peace, peace. Bye. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Behold Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Batid mo rin kung sino ako, na nagmamahal sa iyong lubos. Handa kong ialay ang aking buhay at
Also included in the intention of this Holy Mass, the recovery of Reynaldo Ramos Jr. Let us pray. Look upon your flock, kind shepherd, and be pleased to settle in eternal pastures the sheep you have redeemed by the precious blood of your Son, who lives and reigns forever and ever. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang diyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap Upang upang kung kung nasaan nasaan ka ka ngayon, ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Bira ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik sa ating souvenir shop, sa mga nag-aalay ng alkansya. Maraming salamat po. At gayon din sa mga tumatangkilik ng Three Grenades na Crown at sa pag-subscribe niyo sa YouTube at gayon din sa pag-follow sa Facebook, sa mga videos natin, sa mga live masses natin. Malaki pong tulong ang lahat ng ito. Salamat po. The Lord be with you. And with your spirit. And may God bless you and our loved ones in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Thank you, Palma family, for the flowers. Thank you, Palma family. Salamat po sa inyo. Thank you.